Good day, ma'am. This is John Benedict Gobalanza from BSP2B, and this is my personal narrative. So, childhood stage. Honestly speaking po, ma'am, hindi po ganun ka-fresh, and at the same time, hindi ko po gaanong ma-recall yung mga moments or transition ko with this stage. But, humingi po ako ng mga onting memory from my parent, and at the same time yung mga naalala ko na lang din po. So, I think with this stage, siguro ito yung pinaka-playful or something na jolly ako. Yung moment po na ito, hindi ko pa ganun kakilala yung sarili ko, and parang dito hindi ko pa ganun na-visualize or nakikita kung ano ba talaga ang purpose ko in this world. And basically, ang mga bagay na naaalala ko is when I was a child po, parang dito pa lang is malambot na yung kilos ko. And sabi po ni mama ko, when I was in kindergarten, dito na po niya na-start na nakita niya na pong medyo malambot yung galaw ko. Kasi every time daw po na may mga contest sa school namin, kumikending-kending po ako. And isa po sa mga naaalala ko sa stage na to is ginagawa ko pong gown or dress yung kumot namin sa bahay. And ginagamit ko din po dito yung heels ni mother ko kahit na hindi ko siya ka-size. Kevin. Yung stage po na ito, sabi din po ng mother ko is binibilhan po ako talaga nung bata ako ng mga laruan like kotse-kotse, ganon. Niriregaluhan din po ako ng mga tita and titos ko ng mga pandalaki. Even yung mga damit ko po is terno kami ng pinsan ko before na talagang for boys like Transformer, ganon po. And pero mas chinuchoose ko pa din po yung mga pangbabaeng laruan ng ate ko. And sa katunayan po, yung mga Barbie ni ate ko before, kinukuha ko po sa kanya. And si ate ko hindi po niya nilalaro. Ako mismo yung naglalaro ng laruan niya. Kabaklahan. Charing. Tapos, yung Barbie po ni ate ko back then, ginagawan ko pa po sila ng mga dress, ganon. Tapos meron po yung CD namin before. Nagsiset up po ako doon ng stages wherein parang ang ginagawa ko doon is Miss Universe, pageant, ganon. Tapos ito pa yung naalala po ng mother ko. During my childhood, yung Barbie po ni ate ko is pinapaliguan ko pa po siya sa karayan. Kabaklahan talaga. Siguro ito yung moment na parang wala akong ibang iniisip kundi maglaro lang sa labas, to the point na papaluin na po ako ng mama at papa ko kasi yun nga, tanghaling tapat naglalaro ako. And nung stage din po na ito nung stage na ito is nakikipaglaro pa po ako sa mga lalaki na mga friends ko before. Lalaro din po ako ng basketball, nagbebisikleta po, ganyan. Parang doon yung pag-identify ko sa sarili ko. Hindi ko pa ganun wala pa akong ganun enough knowledge to identify kung sino ba talaga ako. My mother and my father will always parang making sure na hindi ako tutuloy sa pagiging bading. Lagi nilang ipinipilit na wala silang anak na bading. Sabihin nila na, ay, awanti ang bakla-bakla. Sa lalaki daw po ako, ganun. Walang babading-bading. So, sa stage din po na ito, hindi pa ako ganun ka-vocal. Mas tuon ako sa moment na pagiging bata in terms of enjoying
every moment of my life. Ang saya lang isipin na parang nung childhood is ang dami na palang moment na hindi ako ganun ka-aware na ginagawa ko na pala. Not until nagkaroon tayo ng activity na ganito na nare-recall ko din yung childhood memories ko. Kahit na bata ako, naka-experience din ako ng discrimination, lalo na sa mga bata din sa amin dati. This is my adolescence stage, the age of 13, when I enter high school. Where in yung high school journey ko, isa sa pinaka-memorable and unforgettable. Ito, ibang environment na. Ibang pakikitungo sa ibang tao. Iba yung ano nila parang iba't ibang persona in a way na dito step by step nagiging mature ka. So, pag-enter ko ng grade 7, and dito na part is parang mas napamulat ako. Mas masasabi kong reality of life. Grade 9, believe it or not, my first pageant is a male category. Sinabi ko sa mga teacher ko na, Ma'am, ako na lang po. So, grade 9 ako, ito yung part na napaka-versatile ko na yung term nilang you can do both. Yes, I can do both nga naman talaga. Doing such girly stuff, I also do boy stuff na kung ano yung forma ng lalaki kaya kong gawin, forma ng babae kaya kong gawin. So, kumbaga feminine, I have my two sides, which is the feminine and the masculine. So, when I was in 16 years old, ito yung pandemic So, tapos na kaming nag-graduate ng grade 10. So, kami yung pandemic babies ng senior high. And siguro ito yung moment na I started taking hormones para mag-undergo ng transition kasi may chance na din kami to showcase kung sino kami or sino ako. And yeah, yun yung pinagkakagastusan ko noon. Talagang meron yung very obsessed ka to transform yourself kasi it's like you want to be someone na maging ikaw. Like, question mo yung sarili mo na tama ba yung kinalalagyan ng katawan ko, ganun. So, parang nagiging mature na ako or nagkakaroon ako ng idea. Mas nabibuild yung confidence. Isa sa mga ano din is big break ko is yung Libnos Tidimsu. Kasi isa din ako sa mga napili to represent our campus, which is the MLUC. And I must say na grateful ako sa mga organizer nung time na yun. Grateful ako sa support system ko. Ito din talaga yung pinakamahirap na masasabi ko kasi of course, it's normal na magkaroon ng family problem and mas nag-breakdown ka sa part na dadamdamin mo yung family problem kasi feeling mo kasama ka na din sa decision, kasama ka na din sa mga argument sa bahay. So, as a daughter, I think mas sinasabi sa'yo ng buhay na life is full of trials and problems. So, don't dare to quit. And sa problem
na-encounter ko, it makes me more stronger. And I always take that as my motivation in order for me to be the best version of myself. Kasi as someone na very optimistic, I always look to the brighter side. Na siguro yung gusto ko din naman na trait or personality na masasabi ko sa sarili ko na nai-apply ko in my everyday life, na life is not always perfect. It's not always parang consistent na happy. So, you need to acknowledge na may part talaga sa buhay or kailangan kong i-acknowledge na kailangan kong i-experience or maramdaman yung pait ng buhay. Kasi dito tayo mas nag-grow as a person. Dito ako mas nagiging better. And I think no regrets naman kasi nakita ko naman talaga yung changes and transition ng buhay ko from my childhood to adolescence up until now. And I think I am more eager to experience more. I am eager to live the life and achieve more the things that I want to reach in my next or future. So, yeah, I think yun lang yung i-share ko sa adolescence ko. Yung pinaka-recent, which is yung early adulthood, ito yung mas magiging deep yung experiences ko. Mas bibigyan pa ako ng pagsubok sa buhay. But, with this age ngayon, I think I'm so very happy that I'm still in the moment of achieving my dreams. Kasi recently, I joined one of the prominent pageant din here in La Union, which is Diwata ng Santol. I hailed also as third runner-up. And hapon, ganun. So parang feeling ko, nasa moment ako ng blessings talaga. Aside from that na to meet again other or sabihin natin different people from different places again. So doon mas nagkaroon na naman ako ng newfound friends, new environment na mas maiintindihan mo yung buhay. Na, di ba, we question our life that life is so unfair. But come to think of it, na every person you met, every person you encounter, masasabi mo before na life is unfair. Pero, nasa moment ka din na I'm so grateful with the life na meron ako. Kasi hindi lahat ng tao na na-achieve ko is na-achieve din naman ng ibang tao. You need to assess yung life stages mo na hindi porket nakadama ka ng ganito is kailangan mong tambayan. Kailangan mo din siyang daanan. Kasi mas maiintindihan mo yung takbo ng buhay. And yun, I'm just grateful lagi, always, na maganda naman yung mga outcome ng decision ko sa buhay. And
very, very thankful kasi yung mga compliments, ganon, hindi yun magiging possible. Kasi, hindi yun magiging possible without the help of my family. My family has been my support system ever since. And my strength. My friends also help me in terms of motivating myself more to do better in everyday life. And my friends always taught me to, be strong and to stand tall no matter what life brings to us. So, of course, with my relatives, ganon, thank you din sa kanila kasi hindi ko din naman mai-establish yung sarili ko kasi nang walang guidance ng mga taong nakasupport sa akin. And yun, in my early adulthood, highlight din ng life ko is to be an influential person. Kasi may chance din ako to endorse. Like, meron akong beauty derm na kinuha nila ako as an ambassadress. And meron din yung Curve Aesthetic, which is bagong open sa San Fernando. So parang masasabi ko na my life is filled of opportunities and doors na mas ang daming doors na trust ng kanilang mga business